dakilang biyayang pangako niya'y Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa tuwing tayo po ay nagdiriwang ng banal na misa at nakikiisa dito, ay ating tinatanggap ang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon, na nagsabi na ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ito rin po ang ating pagpapatunay na palagi nating tinatanggap, pinatitibay ang kasunduan ng Diyos at ng tao na tayo ay mananampalataya sa Kanyang isinugong anak na si Jesus. Kaya naman panibaguhin natin ang ating pananalig at pagtitiwala sa dakilang pagpapalang ito sa atin, upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang mga nagawa nating mga kasalanan, at tayo ay taimtim na humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sama-sama nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Sa pamamagitan ng tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao,
Si Hesukristo, higit na kinamtan ang mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito, kaysa kasawi ang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong maghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain, ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan may magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sila'y lumalapit sa dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila na nga naghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Manalangin walang umpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po tayo dito sa National Shrine, Padre Pio. Alam ko po na galing po tayo sa
iba't ibang lugar. Ako man po ay visiting priest dito po sa National Shrine. Mayroon pong kasabihan sa Ingles that there is no substitute for a better preparation. Wala daw pong pwedeng ipalit sa maayos at mabuting paghahanda. Sa lahat po ng bagay, sa lahat ng ginagawa natin, meron tayong pagpaplano, meron tayong vision, tinitingnan natin kung ano yung maaaring mangyari sa kinabukasan, o kaya naman we envision something big, mas malaki, mas maganda. So meron po tayong ganon. At meron din po tayong tinatawag na anticipation. Parang inuunahan na natin yung mangyayari pa. Kaya nga halimbawa, nabalitaan natin sa TV na maulan ngayong araw na ito, o kinabukasan, hindi tayo nagpaplanong maglaba sapagkat alam natin na hindi matutuyo kapag maulan. So we anticipate. God is an excellent example of best preparation. Ang Diyos po ay ganito. Siya po ay may plano, siya ay may paghahanda, siya po ay may vision. Tingnan po natin sa creation. He created the world in 6 days. On the first day, He created the dome of the earth. Yun, yung nakikita po natin ngayon na dome. Nilikha ng Diyos yan. On the first day. And on the second day, He put lights on it. Hindi niya pinagsabay. Inihanda muna niya yung lalagyan. Nilikha niya ang dome. As the next day, He created the lights, the sun, and the moon. Then He created the lands of the earth. And then the next day, He put animals and plants. Nilagyan niya ng mga hayop at mga halaman. At nilikha niya ang tubig. At sa ikalawang araw uli, nilagyan niya ng mga isda. Ganun po ang Diyos. May proseso, may paghahanda. Kaya napakaganda. At pagkakatapos likhain ng Diyos ang bawat bagay, tinitingnan niya muna ito. At sinabi niya, napakaganda ng aking nilikha. And God also prepared humanity. Ang sangkatauhan ay inihanda din ng Diyos sa pagkakatawang tao ng kanyang anak na si Jesus. Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1. At ang Diyos ay nagpahayag sa pamamagitan ng maraming bagay, sa pamamagitan ng mga propeta, at sa kahuli-hulihan ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So tayo po, ang sangkatauhan, inihanda rin ng Panginoon sa ginawang pagkakatawang tao at pagliligtas ng kanyang anak na si Jesus. At ngayon, tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon. Inaanyayahan. Hindi niya tayo pinipilit. He is asking us to prepare for Christ's coming. For His coming. Inaanyayahan na tayong palaging maging handa sa Kanyang pagdating sa ating buhay, araw-araw, at sa huling pagdating ng Panginoon, sa Kanyang ikalawang pagbabalik. Paano po tayo maghahanda? Meron pong mga monghe na para ipaalala sa kanila ang kanilang kamatayan, ay ganito ang kanilang batian kapag sila'y nagkakasalubong. Sasabihin ng isa, kapatid, alalahanin mo
mamamatay ka. At yung kasalubong ay sasagot, mamamatay ka rin. para nakakatakot naman yung batiang yun. Ano? Nasa halip na ang bati ay, good morning, sasabihin ay, kapatid, lalahanin mo na mamamatay ka. Bagamat, sabi ni San Agustin, think of your death so that you will not sin. Pero alam naman natin na takot tayo sa kamatayan. Ayaw natin ang kamatayan at ayaw ng Diyos ng ating kamatayan. Ang gusto ng Diyos, we aspire to live. Hangarin nating mabuhay at hangarin nating mabuhay ng walang hanggan. Ito po ang sabi ng Panginoon. Pakinggan po ninyo. This is how we are going to prepare ourselves. Ganito daw po tayo dapat maghanda. Sabi niya, be holy as your Father in heaven is holy. Maging ganap kayo o maging banal kayo katulad ng inyong Ama sa langit na banal. Mga minamahal kong mga kapatid, let us always aspire to be holy. Hangarin natin na maging banal. Think about holiness. Isipin natin paano tayo magiging banal. Dream of being holy. Mangarap tayo na maging banal. At gawin natin ang mga bagay na magpapabanal sa atin. Paano po yun? Be a good father if you are a father. Maging mabuti kang ama kung ikaw ay isang ama. Maging mabuti kang ina kung ikaw ay isang ina. Maging mabuti kang kapatid kung ikaw ay may kapatid. Maging mabuti kang kaibigan sa iyong mga kaibigan. Maging mabuti kang businessman. Maging mabuti kang alagad ng batas. Maging mabuti kang estudyante. Maging mabuti kang tindero o tindera. Maging mabuti kang trabahador. Maging mabuti kang guro. And do it consistently. Alam niyo kung minsan ang ating pagpapakabuti, para po bang occasional lang? Paminsan-minsan. Hindi palagi. Ang kabanalan o ang kabutihan ay kinakailangang palagian. Sabi ng Panginoon, when you are angry, let it be without sin. Kahit mainit ang ulo, mabait pa rin. Kahit galit, mabait pa rin. Kahit nasasaktan, mabait pa rin. Can we do that? Parang hindi, mahirap. Sabi nung iba, ay yan naman ay mabait, huwag lang magagalit. Hindi yun mabait consistently. Ang mabait consistently, kahit galit na galit, mabait pa rin. Ito po, I can proudly say to myself, that I do not speak bad words. Hindi po ako nagmumura. Kahit galit na galit ako, pinraktis ko po yun sa aking sarili. Kapag galit na galit ako sa isang tao, sa aking halimbawa kasamahan sa simbahan, sa aking sakristan, sa kasama sa kumbento, kapag nagalit ako at may mali silang ginawa, hindi ko po sila kinakausap kaagad. Pinalilipas ko yung kinabukasan at saka ko sila kinakausap. Ganito po ang aking tanong. Alam mo ba yung iyong ginawa? Ganito yung ginawa mo. Mali. Galit na galit ako sa iyo kahapon. At ito po'y kinakailangang pagsikapan. When we do not aspire to be holy, we cannot be holy. Kapag hindi tayo nagsikap na maging banal, hindi po tayo magiging banal. Bakit po? Sapagkat sinasarhan natin ang sarili natin sa kabanalan. At minsan tinutukso tayo ni Satanas ng ganito. Okay lang yung magkasala.
palagi. Tao ka lang naman. Kaya nga yung kantang, ay sapagkat kami ay tao lamang. Kapag ganun palagi ang sinabi natin sa ating sarili, mananatili tayo doon. Oo, left alone to ourselves, we cannot be holy. Kung tayo lang sa sarili natin, di po tayo magiging banal. Kaya nga tayo hindi tao lamang. Tayo'y taong Kristiyano. Nasa atin si Kristo. And with Christ, we can overcome sin. Yes, totoo po yun. Magkakamali tayo, pero hindi consistently. Sapagkat mapapangibabawan ito ng ating kabanalan. Si San Padre Pio became holy because of pain and suffering. Dahil sa paghihirap at pagpapakasakit. Dahil hiningi niya po ito sa Diyos. Ipinagdasal niya ito sa Diyos. Alam niyo po, hingin natin sa Diyos yon. Lord, gawin mo naman akong mabuting ama. Gawin mo naman akong mabuting ina. Hirap na hirap po ako sa aking mga anak. Matitigas po ang ulo. Ang hirap intindihin. Lord, pabaitin mo po ako. Let us ask that to the Lord. When Solomon was asked by the Lord, sabi ng Diyos kay Solomon, Solomon, anong hinihingi mo? Anong gusto mo? Mabuti kang tao, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Anong sabi ni Solomon? Panginoon, bigyan mo ako ng karunungang malaman palagi kung ano ang tama at mali. And God was very happy for him. Sabi niya, Solomon, dahil hindi mo hiningi ang kapangyarihan, hindi mo hiningi ang kayamanan, hindi mo hiningi ang kayamanan ng mundong ito na pwede kong ibigay sa iyo. Sa halip hiningi mo ang kabutihan ng iyong pagkatao, sinasabi ko sa iyo, walang sino mang magiging mas marunong pa sa isisilang kaysa sa iyo. Ganun po ka-generous ang Diyos kapag hiningi niya ito sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, kapag hinagad nating maging banal at maging mabuti sa bawat sandali, palagi po nating makikita at mararamdaman ang presensya ng Diyos. Bakit po? Hahayaan nating niyang makita natin ito. He will let us see and feel His presence. At sana po sa pagpunta niyo po dito sa Padre Pio, because I know, kaya po kayo pumunta dito, meron po kayong hinahangad. Hindi man biyaya na material. Nandito po kayo para humingi at humanap ng kapayapaan. Marahil ng kagalingan, marahil ng solusyon sa inyong pinagdadaanan. Ibibigay po sa inyo yan ng Diyos. At ipaparamdam po sa inyo ng Diyos ngayon ang kanyang presensya. Ang atin palang paghahanda ay ang mismo nating buhay. Our preparation for Christ is our very life. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Biyayang nagmula sa pagpapalagay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang tayong lahat at ang ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalobong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayan ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din
ang lahat ng mga pumanaw. Saglit po nating alalahanin ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang nagmumula sa ating mahal na Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Mga minamahal na mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat
na palagi niyang inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas sadyang kung hawak mo ko. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, Clean as you go. Sa pambansang dambana, paalala po huwag iwanan ang mga kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal sa buhay na yumao. Sila po ay ating ipagnunubena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-6, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Hener de Castro. Ako po ang puro paroko dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ito po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po ay inyong matutulungan sa sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ako po yung nasa video. So ako po yung bumibisitang pari dito para manawagan para po yung aming parokya ay magkaroon po ng
ganong pasilidad. Ngayon po ay babasbasan ang mga dala po ninyo ng mga rosaries, mga novena pamphlets, saka imang mga bagay na may kinalaman po sa pangkabanalan. Nakikihawak lang po para sa pagbabasbas. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at kayo pong lahat ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na po natin ang banal na misa, humayo kayo, taglayin ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos.